Yo, what's up mga pare ko? After ng 7 game suspension nitong si Butler sa Miami, ngayon nga nakabalik na ito pero wala pa rin pagbabago sa desisyon nito at determinado pa rin nga raw ito na umalis dito sa Miami Heat. Kaya ngayon gumagawa ang team na to ng pagkilos para kuhaan siya ng trade sa ibang teams, at itong Minnesota mga pare ko ang nag-open ng discussion about dito kay Butler na pwede nga raw gumawa ng kilos yung mga to, pero merong catch o kondisyon yung mga to kung sakaling patulan nga nila yung trade na to sa Miami Heat kaugnay si Butler. Yung kondisyon mga pare ko na hinihingi nitong Minnesota dito sa Miami Heat mas lalo nga raw na mas nagbigay ng komplikadong trade talks para dito sa trade na to, dahil yung kondisyon ng Minnesota magbibigay lang sila ng mga young talented o mga draft picks na magiging kasama sa trade na maaaring gawin dito kay Butler. Si Butler na naglaro ng isang season dito sa Minnesota mga pare ko, 2017 to 2018 NBA season yung natatandaan ko dyan, tapos tinapon siya dito sa Philadelphia hanggang napunta nga dito sa Miami Heat na mas nagbigay nga sa kanya ng pagkakataon na maging star player pa. Ang Minnesota kasi ngayon nasa ups and down situation sa season na to. Pang-siyam sila ngayon sa Western at may 22 to 20 win-loss record, tapos tinalo pa sila ng Cleveland Cavaliers sa mismong home court nila. May biggest lead na ginawa sa kanila dyan yung Cleveland. Hanggang ngayon nasa adjustment pa rin yung mga to pagdating sa mga players, sila Julius Randle at Donte DiVincenzo. Hindi pa rin komportable nga raw yung mga to sa bagong posisyon na binigay sa kanila. Tapos itong si Edwards na mas nagpo-focus nga raw ngayon pagdating sa outside scoring. Mas lumilitaw nga ngayon yung mga talo nila dahil sa adjustment na yan na pinapakita nila, at negative outcome yung nangyayari sa kanilang pagbabago ngayon. Kaya naman yung posisyon nila at adjustment ang nakikita nga raw na nagiging problema nila, kaya naman nagkakaroon sila ng inconsistency sa team. Si Butler yung pinakamainit na pangalan sa trade market ngayon ng Minnesota, lalo na ngayon na nauugnay sa trade talks and catch ng Minnesota ito. Hindi ibig sabihin naman na mas malaki yung tsansa na mapunta itong si Butler dyan. Nakadepende pa rin nga raw dito sa Miami Heat dahil wala talagang balak ngayon na magbitaw ng kapalit na star player itong Minnesota para dito kay Butler kung sakaling gawin nila yung trade na yan. At nakadepende kung tatanggapin ng Miami Heat yung trade kaugnay lang yung mga young talented at draft picks na ino-offer sa kanila ng Minnesota. Sa kabilang dulo mga pare ko, itong Lakers ngayon yung isa sa sinasabing pwedeng bagsakan ng star guard na may contract value na 114 million bago pa mangyari itong trade deadline. Yan ngayon yung star guard na hinahabol nitong Lakers, isang elite guard scoring yung tintukoy dyan na mga pare ko. Wala namang ibang matunog na pangalan dyan kung hindi itong si Trae Young ng Atlanta Hawks na una pa nga lang nasa trade idea na nitong Lakers. Ang Lakers kasi ngayon yung nasa magandang positioning para gumawa ng matinding trade sa parating na NBA trade deadline. Nasa top 6 sila ng Western at may 22 to 18 record, at mas kailangan pa nga raw ng mga to ng isang elite scoring guard kung gusto ng mga to na mas lalo pang tumaas yung tsansa nila na maging isang contender team sa Western, at syempre mas tataas yung tsansa nila pagdating sa pagiging champion contender. Malaki ang isasapalaran nila sa trade kaugnay itong si Trae Young dahil kailangan nilang isama sa trade package yung mga asset player nila tulad nila Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Dalton Kinnick ng 2029 first round pick nila. Yan yung mga marireceive ng Atlanta kung ibibigay nila itong si Trae Young sa Lakers. Kaya parang magiging makatotohanan yung trade nila kung sakali nga raw na dito sila sa Atlanta makakakuha ng trade. Si Trae Young kasi yung nakikita ngayon ng Lakers na magbabago at magpapalakas palalo sa opensa nila, lalo na yung pagiging playmaker nito na mas magiging madali nga raw para kila LBJ at Davis na kumuha ng magandang puntos, lalo na yung mga pick and roll play nitong si Trae Young na maaaring maging maganda ang kombinasyon para kila KD at LeBron. Yan kasi yung nakikita ngayon ng Lakers na dahilan kung bakit naman sobrang interesado sila makuha sa isang splash deal itong si Trae Young sa Atlanta. At sigurado nga raw yung mga ito kung sakaling makuha nila itong star guard na ito pwede nilang ma-secure yung pagiging contender nila sa near future. Kahit na magretiro si LBJ pwedeng maging pundasyon nga raw nila itong si Trae Young para kila Davis at iba pang mga asset ngayon ng Lakers.